Biyahe tayo! Pero malapit lang ha. Sa lugar na magaganda ang tanawin. Kung saan maengganyo kang kumain ng kumain. May gatas ng kalabaw. Si Carlito ang nagagatas ho niyan. Si Carlito ang nanggagatas. Opo. At mamasyal ng mamasyal dahil sa malamig na simoy ng hangin. Biyahe tayo, papunta sa paboritong puntahan ng marami for a quick weekend getaway. One of my favorite places in the country. Muhulaan niyo kaya kung saan? Pero hindi lang view, pagkain at pasyalan ang pupuntahan natin. Okay lang yan, sir. Pakikilala ko rin kayo sa ilang mga taong handang maglingkod sa atin tuwing tayo ay bibisita dito sa second summer capital of the Philippines. Good old Tagaytay! Ano nga ba ang masarap kainin at higupin kapag malamig ang klima? Maliban sa kape? Eh di, mainit na sabaw. And when you're in Tagaytay, you gotta have bulalo. Ang pamilya Sibal ang pinakakilala raw dito sa Tagaytay pagdating sa bulalo. It all started sa father ko. We were eating, tapos parang narinig niya yung bulalo. Tapos bumili siya din sa market, sa Mahogany Market. And then, yun, parang in-experiment niya lang. Tapos na-find out niya na hindi masarap yung maraming rekado. Simpleng-simple lang ang bulalo rito. Isang malaking beef marrow bone na may malaking laman, mga gulay at masarap na sabaw. Mula sa bulalo, lumago ang restaurant at nagkaroon ng iba pang mga hinihain. Katulad ng mga sizzling plates at iba pang favorite Filipino dishes. Bro, nung narinig ko na dragon bulalo or bulalo dragon yung i-feature, yung isa sa mga i-feature namin, bulalo dish, hindi ko muna maisip kung bakit. Pero ngayon nakikita ko na, mukhang nanggaling yan sa dragon fruit. Yeah. Kaya tinawag yan na bulalo dragon. Kasi dito sa Tagaytay, common na kasi yung mga bulalo. Correct. Kapag sinabing bulalo, alam na nila yung lasa. Correct. Kaya nagkamot kami sa idea na iba naman. At kakaiba nga ito eh. Sa itsura, sa mga sahog at sa kulay ng sabaw, sino mag-aakalang bulalo ito? Okay? Okay? I'm not going to judge. Not going to judge. Now, yung kulay, nanggagaling yan. Dude, alam niyo ba? May dalawang types of dragon fruit eh. Yung isa white, yung isa ito, yung sobrang makulay. Now, pag makulay ay isang bagay, mas maraming ano yan, nutrients or antioxidants. Matamis siya. Matamis na may konting anghang. Dahil hindi lang siling haba yung kanilang nilagay, no? Parang may ibang klaseng sili din yung pula. Hindi siya ganun kaanghang, pero kakaiba yung lasa niya dahil matamis siya. Matamis, may konting sipa, at iba yung kulay. So very distinct. Kaon. Para sa mga hindi pa ganun ka-daring sa pagtikim ng pagkain, meron din silang simpleng bulalo, ang Bulalo Tagaytay. Kung makikita nyo sa bulalo na to, marami siyang gulay. Merong okra, merong Malunggay. tapos iba-iba pa dyan sa... Squash. Ayan. Para din maiba yung lasa. Mais. Para alaw. Malapakbet na bulalo, pakbet na may sabaw. Bah, nalito na rin ba kayo? Alam mo, bukod sa kalokohan at walang kwentang katatawanan na nakukuha ko mula sa biyahe ni Drew,
natuto din akong mag-appreciate ng mga gulay na never ko kinakain. Isa na dyan, ang okra. Dati hindi ko kinakain ng okra eh. Ang palaya, hindi ko rin kinakain dati. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kinakain. Paminsan maghalo-halo na kinakain ko naman na, pero kapag isa kang biyahero, mas maganda ng subok ka lang ng subok. Subok ka lang ng subok. Ay, nahulog lang. Kayo naman. Yan. Gets ko na. This is a strip of Bulalo restaurants dito sa Tagaytay. It's very famous. Kaliwat, kanan, view, walang view. Lahat sila masarap. But what gives them the edge, yung mga variety nga ng bulalo. Katulad nito. At least kumakain sila ng bulalo at naghahanap din ng gulay. Hindi lang repolyo. Di ba? Ito at least may malunggay. Lalo na para sa mga buntis. Nag-init na ba kayo? O baka namang hindi na kayo natunawan sa dami ng pagkain yung nakita? Umpisa pa lang yan dahil ang biyahe nating ito, punong-puno ng pagkain at mga taong lumikha sa mga to. So, dighay muna guys, and we'll be right back. Ano, sama ka sa biyahe ko? Maliban sa magandang klima, nagiging mas masarap kumain at tumambay sa mga restaurant dito sa Tagaytay dahil sa view. Isa sa nakakuha ng prime spot dito sa Tagaytay ay ang restaurant na to. Mula sa gilid ng Tagaytay town proper, overlooking the very famous Taal Volcano. Pwede na? Pwede na? Pwede na, bieros! European dishes ang specialty ng restaurant na to, and I was able to sample the best dishes from their menu. Isa raw sa ipinagmamalaki nila ay ang kanilang grilled ribeye steak. Usually, para sa akin, ang pinaka-the best part ng ribeye, eto. Yan talaga yun eh. Kapag may gustong humingi, dito ako magsaslice para sa kanila. Pero sa akin, dito sa side. Good piece of meat. Gets ko na kung bakit bestseller. Another steak option dito sa Tagaytay. Dami niyan. Pero hey, it's good. Hindi matigas. Hindi ganun kaalat. Sakto lang. Kung medyo nakadiet kayo, ang prawns in tamarind sauce, pwede sa inyo. Ayos din. Alam mo, fresh yung prawns dahil hindi masyadong sumasabit. Sa skin. At yung sauce may konting asim. Matapos ang inyong main course, you can enjoy the view while having their delicious desserts. Best enjoyed with their coffee. For a very modern look and feel, dito na kayo mag-check-in sa bagong bukas na Traveler's Boutique Hotel na to. They have rooms for couples, families, or barkadas. Bawat kwarto, may TVs at banyo. Air-conditioned din at may mini kitchen pa. Another famous establishment with a view is this restaurant which specializes in Filipino food. Ito ang version ng kanilang pamilya ng favorite Filipino dishes. Heirloom recipes daw mga to, kaya dito nyo lang ito matitikman. What? Whoa, is this bulalo I see again?
Hindi siya bulalo, but we use bulalo part, yung beef shank. Beef shank. Yung tawag dyan is laoya. Laoya. So nakagisnan ko na sa family namin, sa lola ko, na laoya ang sinaserve every Sunday. So it's a beef shank, medyo lightly sweetened yung soup niya. Then meron din siyang vegetable. Yung veggies niya is pechay Tagalog, Baguio beans, repolyo, at meron siyang saging na saba. Sakto kasi ganyan din yung pagpresenta ng, well, tawag naman sa bahay ng lola ko, nilaga. Na ganyan din yung sangkap. Okay. Nilalagyan din nila ng saba. Kasi meron naman siyang anato. Pampakulay. Anato oil. Anato oil. Yes, it's achawete. Achwete. Oo, achawete. Meron siyang, mapansin mo, iba yung color niya sa nilaga. Medyo mapula. Yun nga yung okay dun eh. Hindi siya tomato sauce, anato oil siya. Then, at ang ikinaiba pa niya, meron siyang sausawan. Sausawan na hindi in liquid form. Hindi. So, hinahalo siya pag kinain mo with rice, and kasabay nung meat, tsaka yung sabaw, kasabay niyang laoya dip para mas madali. Laoya dip para mas madali. Oh, mas madaling At yung laoya dip is made out of... Made of saba. Saba? Actually, nilaga na siya. Nilaga na. Then, kamote. So medyo matamis and mushy. Yes. Eggplant, then meron siyang vinegar and garlic. Bulalong nilaga. Nilagang bulalo. Ano pa man yan, tikman na natin yan. Sa bahay ng lola ko pero hindi tawag laoya. Gets ko sinabi ni Madam na it's a sweeter version of nilaga. Yun, kumukulo pa, oh. Parang sinasabi ng utak, take me, take me. I'll kill you. Okay. Pero ito yung hindi ko pa-gets eh. Kanyang pagbalanse. One cup of rice nila dito, ganyan sila. So, the whole thing? So, halo lang. Okay. Medyo hindi ko mag-grasp, pero it's different. It's a bit different sa aking panlasa. Pero, is there garlic? Ah, yun yung medyo may konting lasang garlic nga. Sige, subukan ulit natin. Kasi gumaganda talaga pag may achwete. Medyo malaki yung serving na yan. Pero, gets ko. Ako siguro gagawin ko pakonti-konti lang dahil hindi pa ako sanay sa combination of flavors, but gets ko. It's worth a try. Really worth a try. Dito sa Tagaytay talaga, it's just a variety of bulalo. I know this is not really considered as bulalo, but for me, it's still a variety. And for me, nagulat ako na meron pa palang ganyang combination. Galing! Natutuwa ako. Maging ang all-time favorite natin dessert o merienda na turon, meron din silang version. Yung dessert namin, usually kasi puro turon is saging na saba. Correct. Sa amin, kamote. Kamoteng turon. Now, bukod sa mga your personal favorite Filipino food with Ang bagong theme park na to sa Tagaytay ay perfect para sa mga estudyante at bata. Dito, hindi ka lang mamamasyal. Makikilala mo pa ang iba't ibang hayop na kabilang sa class Reptilia o reptiles. Kabilang sa reptiles ang mga pagong, buhaya, ahas, at butiki. May replika pa ng ilang dinosaurs dito. Pero huwag kayong matakot, hindi buhay ang mga to. Gumagalaw lang sila dahil sa animatronics. Animatronics ang tawag sa mga robot na tila buhay na buhay o kahawig ang orihinal na hayop o taong ginagaya nito. O, kopyang-kopya ba nila ang mga reptile? Hindi lang mga theme park ang maaaring makita dito sa Tagaytay. Maraming lugar din kung saan maaaring mag-relax with nature. Ang makikita nyo dito are
itong mga mind and body shop, which addresses yung ating pag-iisip at saka yung ating lifestyle. The second floor of the body shop, I have a collection of almost 1,000 books. So I decided to open the library. It's free. Anybody can come here and read the whole day. We have an open deck on the third floor. So when you come here, you have a choice of all the international cuisine. Plus, we're gearing towards healthy food lifestyle. Sa Business Hub, makikita ang ilang specialty restaurants like this one, which specializes in Spanish cuisine. Huwag kalimutang tikman ang kanilang signature dish na paella. May thin crust pizzas din, pasta at iba pang bestsellers. O diba, hindi na kailangan mag-abroad para makakain ng authentic Spanish dishes. Tagaytay na rin ang tinuturi na second home ng isa sa mga national artist ng bansa, ang iskultor na si Ramon Orlina. Sa Museo Orlina, makikita ang ilan sa mga unang obra niya. Makikita mo ang development ng art ko. Itong bloke ng glass nito, ito yung mga residue. Tinatapon nila ito. Sometimes titignan ko yung forma ng glass, titignan ko ano ba magagawa ko dito. Sing-sing. O pwedeng sing-sing, di ba? Medyo mabigat po yun siguro. Oh, Marios. Tulad doon, ito, iba yan. May mukha yun, di ba? Ito po? Ito may my mind. Tawag ko my mind. Ito rin ang nagsisilbing taguan niya ng kanyang mga kakaibang likha. Tignan mo itong aking pagbabae rin ito. Ito, yung Virgin Mary yun. Itong harapan, di ba? Opo. Ha? Nakatingin sa'yo. Opo. Di ba? Pumunta ka dyan sa tabi. Nakatingin pa rin sa'yo. Sinusundan ako, sir? Pumunta ka pa sa tabi pa. Na medyo awkward to, sinusundan pa rin ako. Sinusundan ka pa. Nakatingin mo, nakatingin pa rin sa'yo. Dito ka sa kabila. Ay, sinusundan na ako nito. Baka magselos si asawa ko nito. Hindi. Para hindi magalit sa'yo. Lumuhod ka, magdasal ka. Ayun, lumuhod ako. Oo. Ay, kasi naman si Blessed Virgin. Tignan mo, ngingiti na sa'yo. Oo nga, no. Ha? Kapag lumuhod, ngumingiti na. Oo. Wow. Ito yung aking reconstruction, yung unang ginawa ko na National Museum ngayon. This is 180 by 320, pinaliit ko lang yung pinaka-frame niya. Pero this weighs around 3 tons. Sir, this year niyo lang po tinapos yan? 2016. Yung una, 1976. So, exacto 40 years. Wow. It's a good thing I started when I was 10. Of course, sir. I thought 8. I thought 8 years old. Maliban dyan, ang museo rin niya ang nagsisilbing bahay ng kanyang nakakatuwang koleksyon ng Volkswagen Beetle toy cars. Wow! So cozy. Mukhang, yun, Beetle fan kayo, sir, ah. Yeah, Beetle. Actually, kasi ang Beetle ko lahat, 7. Wow. 2,000. Ngayon, ito, binili ko ito dahan-dahan. Pag nasa ibang country, nakakita ko na Beetle, bibiling ko. Bakit po Beetle? Ano yung fascination niyo po sa Beetle? Hindi, kasi yung una kong kotse. Ayun! Yun ang una kong kotse. Pero hindi lang pala Beetle toy cars ang kinukolekta niya. Pati ilan sa mga Volkswagen Beetle cars niya ay nakaparada rin dito. Wow! Ito ang Sabel. Ang isa sa pinakamahal na kotse ni Maestro Ramon ay ang Sabel on Wheels, na pinitahan ni national artist Benedicto Cabrera o BenCab. At ang pinaka-memorable, ang Volkswagen limousine na to, kung saan sumakay ang dating Miss Universe na si Margie Moran nang minsan daw silang mag-date. Hohoy! Ang lupit ni Maestro! Di ba? Tingnan mo yung loob. Ha? Pero ang totoong misyon daw ng museo na ito
ay ang makapagbigay ng espasyo sa mga budding artist. Lalo na yung nahirapan magkameron ng exhibition sa Manila, dito ko ini-exhibit. Tulong na rin yan, sir. Tulong ko. At saka nakakabenta naman ako. So, ang nangyayari, sinasabayan ko sometimes ng show ko. So, pupunta sa show ko, Tapos, makakita ng iba. Oo. Usually, gano'n naman talaga, sir, yung business eh, no? Yeah, kailangan medyo meron kang pain or something like that, di ba? Tikman naman natin ang isa paboritong pagkain dito sa Tagaytay. Perfect ito habang ikaw ay nagmumuni-muni sa magagandang view. Umabot na naman tayo sa punto sa ating episode, weekly episode, na mag-feature tayo ng kakanin. Hindi naman parating made out of rice, no? Pero yung fini-feature natin rin most of the time yung root crop based. Ito ay suman, pero gawa sa cassava. Now, apparently, ito ay tinatawag nilang stuffed suman or suman filling. Ito, sa loob, ube. Ito, chocolate. Ito, pandan. Ito, hindi ko alam. Makapuno. Nakapuno. Kung di nyo naman hilig ang suman, well, meron pang ibang sikat at paboritong merienda dito sa Tagaytay na matatagpuan daw sa pasalubong center na to. This is our store. Ito yung aming mga goods. But meron din kami yung sarili namin pinoproduce na pastries. Parang napapansin ko for like 5 minutes now being inside. Ang daming biglang dumadaan, biglang bumibili ng pasalubong, no? Yes. It's pretty much how you do your business, eh, no? I mean, they have so many, such a huge selection of products, yes. no? Pag madami sila nakikita, parang mas naengganyo sila bumili. Correct. Ang bestseller at talaga namang dinarayo dito ay ang kanilang Buko tart. Yeah. Sikat na sikat din talaga dito sa Tagaytay. Maraming mga ganyan din, no? Pero ito parang asarap dahil hindi naman bite size, but it's small. And magkano ba isa? 180 per box. 180 per box? Yes. Pwede bang per piece din? We only sell per box. box. Ito naman yung blueberry cheese tart. Cheesecake yung base niya. Ito mukhang yung mangga. bestseller namin sa special tart. Bakit mango. bestseller? Ito yung second pinakamabili sa amin na tart. So, Ika-quality control ko lang. sige. I will take this opportunity lang. Hindi kayo nagbibenta ng isa-isa. So, dahil quality control. Uy, How was it? pwede. Kulay pa lang ng mangga, eh. Alam mo matamis na. Diba? Pero dapat try mo sila lahat. Masarap ko lahat. Yeah. Dahan-dahan lang. Pero, it's really good. It's really Thank good. you. It's actually really good. Bye na. Aba, mukhang seryoso na ipa-quality control sa akin ang lahat ng kanilang tart, ha? Me and my big mouth. Well, challenge accepted. Actually, ngayon lang ako nakakain ng ube tart. It's pretty good too. But my favorite is mango. Cheese. Because Okay. I guess it's cold. Pati yung mangga refreshing. Lovely. Pasyalan options. I'm sure ang dami niyong nakita sa aming mga pinuntahan. Kaya the next time you're in Tagaytay, bisitahin niyo ang mga lugar na yan. Malay niyo, mas marami pa kayong matuklasan. Ano? Sama ka sa biyahe ko? I'm sure we all agree that the Tagaytay weather and landscape are perfect for a quick weekend getaway, di ba? Pero alam niyo ba na may isa pang yaman ng probinsyang ito? Ang kanilang lupa. Hindi lang dahil mahal ang lupa dito, ha? Dito kasi tumutubo ang mga tinitindang prutas at iba't ibang halaman at sangkap na ginagamit sa pagluluto.
Tulad na lang ng Thai restaurant na to. Dito, itinatanim na lang nila sa kanilang vegetable garden ang karamihan sa mga sangkap sa kanilang mga putahe imbis na mag-angkat pa. Medyo uso talaga dito sa Tagaytay na you plant your own, you know, the ingredients that you're gonna be cooking or you're gonna be using, no? Wow. Siguro dahil sa weather din. Is it easy? Oo, mas okay yung mga tubo ng mga halaman dito. Siguro because of the soil din. So we have tanglad, and then kamantige, we use that for garnish sa mga salads. Oh, okay. And then this is kaffir. Medyo pangit lang yung tubo ng kaffir. Kaffir? Saan ginagamit ng kaffir? Sa tom yum, sa mga salads din. Basil, different kinds of basil. Tapos meron kami langkawas din, the one that they use sa soup nila. Nice. At least it's just accessible. Kinukuha lang namin dito. Kasi mas okay, fresh. Right. Ang pakchi parang. Pakchi parang? Oo. Yan yung coriander nila. Okay. Oo, Thai coriander. Chef, hindi ba parang Vietnamese ano rin to? Meron similar, no? Vietnamese na spring rolls, pero yung version nila merong pork and shrimp. Yung sa Thai, ano lang, parang vegetarian. Ayos yun. Sakto to para sa... Parang, minsan nga... Hindi, minsan nga parang ito na yung nagiging meal nila if ever ayaw nilang sumalo sa mga ibang... Kasi heavy na siya. Isang Medyo. order lang. Medyo feeling na siya. Busing ko na to. Siyempre, mawawala ba ang tom yum soup sa handang ito? Lalo na kung nasa Tagaytay ka. Ang tom yum ay version ng Thai ng hot and sour sinigang. Ang difference lang, maanghang, and then yung herbs and spices na ginagamit, which is lemongrass, galanggal, and then yung chili jam. Yun. Yun. Sakto dahil mahangin, sa Tagaytay ka, tapos nun, at least hindi masyadong masama yung panahon. Well, wala pa. But, yung asim nga no? Yung asim, tas may konting sa dulo. Konting-konti lang naman actually. Ito yung soup na you can eat on its own. Or, nandyan lang siya, tapos kinakain mo yung different dishes, biglang sandok ng isang spoonful of really good soup. Siyempre, ang all-time favorite Thai dish, Pad Thai. Yung anghang, siyempre, huwag natin kalimutan, di ba? Ito yung kahit nag-order ka na ng kanin, meron ka ng masarap na Thai dish. Alam mong bubusugin ka talaga ng Pad Thai, pero orderin mo pa rin. Ayos, chef. Next. Next is lapesa or steamed lapu-lapu. What makes this fish dish Thai? The langkawas and lemongrass. Langkawas or galanggal. Para siyang luya, and then mas matigas nga lang siya. yung profile niya, Thai, hindi siya Filipino. Meron din siyang konting sipa. Meron din konti. Meron din siyang konti. Parang yun yung common denominator naman ng Thai food, no? Actually, balance ng everything. Except lamang yung anghang. Ito na ba? Ito na to, no? Ito na yung parang yung crispy pata curry. Yep, you heard it right. Crispy pata curry. Filipino food turned Thai. Wow, solid. Tapos na. As expected. Lalo na pag meron na to. Crispy pata for breakfast, diba? Love it. To complete your Thai experience, you must end with Thai desserts.
Thai tea. Oh, very classic Thai dessert. Classic. Loko lang. Thank you. Dito hindi tayo kakain, pero aalamin natin ang iba't ibang halaman o prutas na makakatulong sa iba't ibang parte ng ating katawan. Sir, ito pong farm po ng Nurture is naka-design po sa human anatomy po na yung pong importante lang po sa ating pong katawan. Yung mismong katawan ng tao, yun yung parang nagiging mapa po ng yung pong ng lugar nyo, ng farm nyo. Okay. So sabihin na natin kapag katulad nito, ito po ay ang brain po. Yung ulo. Opo. So kung ano yung mga okay sa brain, ito yung tinatanim. Ang tanim po sir ay pineapple po. Ang lahat po na nakatanim dyan is good for the brain. Katulad po ng eggplant, banana, peanuts. Tapos po yung mga herbs po niya, yung holy basil, thyme, rosemary po. Saka po yung kale. Sir, ito naman po yung shape po ng lungs. Yung po naman nasa gitna po natin is heart. Yung po lahat ng nasa lungs din po, yung tulad po ng radish, cilantro. Tobacco? Wala ba? Wala po, sir. Walang tobacco? Wala po, sir. Kale at saka po leeks at saka spring onion po at saka po arugula po. Yan po yung good for the lungs po. Habang dinadaan nyo ang mga parte ng katawan dito sa farm, nakikita nyo rin kung alin ang mga halaman o prutas ang magandang kainin para sa mga to. Maliban sa kakaibang garden ito, meron ding butika sa loob ng farm. Hi Lola! Magandang umaga po. Kamusta po? Ito po, okay lang po. Okay lang po ba na wala akong dalang reseta? Opo. Ito raw ang mga halaman na ginagamit ng ating mga ninuno noong araw na hindi pa uso ang butika. Ito po hinahalo lang sa tubig. Opo, yan po ay inilalaga, ginagawa puncha. Ginagawa siya. Okay. Ito po naman yung damong Maria o Altamisa. Ito po ay napakabisa rin pong gamot sa masakit ang tiyan at saka po dun sa babaeng may buwa ng dalaw. Ano pong ibig sabihin nun? Yung pong may mga menstruation po. Yun po. Buwa ng dalaw. May halamang panggamot para sa batang sinisipon. Pero iba pa ang halaman para sa matandang sinisipon ha. At iba rin para sa buntis na sinisipon. Bah, napaka-specific no? Yun po naman ay oregano. Yan po ay magandang gamot sa ubo. Saka po dun sa mga batang may hayop sa tiyan o bulate. May mga ibang tao din, hayop sila. Kapag may sakit tapos may mga turistang gustong bumili, paano po yung sistema? Yan po, amin po yung ibinebentahan din. Kung minsan naman po ang ginagawa ko, binibigyan ko na lang po sila. Paano yung sistema? Kinikilo po ako, minsan po naman por pat, halimbawa po por dahon. Pero kung gusto niyo na agad tikman ang mga tamang pagkain o inumin para sa iba't ibang organ ng inyong katawan, maaari ding magpatimpla sa kanila ng mga to. Tulad ng mga juice na to na makakatulong sa inyong atay, kidney at puso. Anti-cancer din daw ito. Pasalubong time! Isa sa aking binabalik-balikan o minsan ay dinarayo pa rito sa Tagaytay ay ang coconut cream pie. Alam niyo na yan, mga biyahero, kapag nakakita kayo ng mga puzzle. Puzzle nga pala yan, which is actually the biggest puzzle in the whole world. Nandito tayo ngayon sa Puzzle Mansion sa Tagaytay. Few years back. Pinicture namin yung lugar. Pero yung talagang tumatak din sa isip ko at tumatak din sa panlasa ko, yung kanilang coconut cream pie. Ngayon, bumalik ako para makilala ang babae sa likod ng napakasarap na coconut cream pie na to. May baking lesson pa si Ate Sol para sa akin.
Parang iba yung itsura niya. Opo, kasi i-bake to po. Kaya naman pala. So, lulutuin natin kaya brown na siya. Okay. So, ngayon po, gagawin po natin yung filling niya. Opo, lagay po natin yung buko. So, hintayin po natin siyang sumulak. Ano po yung sabihin ng sumulak? Pumulok. Sumusulak ang aking utak, ah! Ayun, oh. Naamoy ko na, eh, oh. Kailang pies na ho kayo? Madami na, no? Dami na, sir. Nakakailang pies na nabibenta nyo kada araw? Ngayon, sir, kasi off-season. So, pinakamarami na yung 5. Pero usually, sa isang araw, nakaka-20 kami pag weekdays. Hindi ako, talaga kapag pupunta ako dito sa side ng Tagaytay, mga 2 beses kong sinadya na to, eh. Sinong nakaisip nitong recipe na? Kasi po, sir, nagsimula po siya sa isang old magazine. May kasama po akong isang friend na nakadevelop nito. So, ako yung pinag-bake niya. So, dinevelop namin ng dinevelop. So, hanggang sa ilabas po namin siya sa market. Coat lang po ang top. Ito na to. Ready to serve na po. Liga na, dali! Nice. Ganun pa rin. Ganun pa rin siya kasarap. Sakto kasi siya eh. Sarap ng texture. Malamig. Hindi masyadong strong yung lasa. Hindi ganun ka-rich. Yun nga yung kinakabahan ako. Sabihin nun, hindi ka mabilis magsawa. So, kain ka lang ng kain. Yun yung problema. Pero okay lang. Minsan-minsan lang naman eh. Ito ang una at huli mong mapapansin habang paakyat ka o pababa ng Tagaytay. Ang mga taniman sa gilid ng daan. Lalo na ang ekta-ektaryang taniman ng mga pinya, pati ng mga fruit stand. Sinadya namin ang isa sa pinakamatagal ng pwesto dito, ang Arceli's Fruit Stand. Nay, balita ko na dito mismo sa, ito yung Santa Rosa, Tagaytay Road eh, no? Oo. Kayo daw ang fruit stand na may sariling farm. Oo. Pwede niyo po ba akong ilibot? Oo, dito sa likod. Sige po. Sige. Nay, ano yung mga tanim niyo dyan? Ito. Halos lahat pinya. Oo. Yung mga tabiya, saging. Pero mostly pineapple po dito. Sa inyo po lahat to. Oo. Dito sa Tagaytay, no? Maraming pinya talaga na plantation, no, mama? Kapag i-compare niyo po ang pinya dito at pinya sa ibang region ng Pilipinas, paano niyo yung makakompara? Matamis. Matamis siya. Oo, matamis. Kasi dito malamig. Dahil malamig. Malaking bagay po yan, no, sa mga pineapple. Pagkakaani, Opo. lalagyan mo ng pataba, tapos mamumunga ulit sila. Mamumunga ulit sila. Kamusta naman po yung panahon ngayong taon? Hindi maganda. Hindi maganda? Tagulan eh. Kasi pag tagulan, walang namimiling mga prutas. Maganda yan pag maganda ang panahon. Makakabili kami ng mahal, makakapagbenta rin kami ng mahal. Pero pag mahina ang bentahan, marami kami nabubulok ang pinya. Bago pa mabulok ang mga pinya ni Nanay Arceli, pinatikim muna niya ito sa akin. Wow! Matamis! Matamis! May nakatutok na baril sa likod ko eh. Matamis siya. Maliban sa mga prutas, nagbebenta rin siya ng mga halaman. Ano po yung mga halaman na binibenta nyo?
Ito, lahat na ito. Galing po saan yan, ma'am? Dito rin, sa Tagaytay. Dito rin po sa Tagaytay. Yung mga aso nyo po, binibenta nyo rin? Hindi namin binibenta yan. Hindi po binibenta. Ano po yung mga klaseng halaman yan, ma'am? Sari-sari ng halaman niyang kulay. Sari-sari na pangalan. Minsan niya, hindi ko alam kung anong pangalan yan. Minsan, sa sobrang dami, hindi nyo na po alam. Basta pag may nagtatanong, ayos lang sa akin, pero nalilimutan ko ng pangalan. Pero yung pangalan nyo po, alam nyo rin po. Alam ko naman. Mga biyero, hindi lang sa pag-uwi dapat bumili ng mga prutas dahil magandang baon din ito habang kayo'y namamasyal. Healthy pa! Plus, you get to support local businesses. O, di ba? Panalo! Kaya bili na suki. Maganda talagang balik-balikan ng isang lugar na pamilyar na sa inyo at pwede mong tawaging iyong ikalawang tahanan. Hindi lang dahil sa mga magagandang tanawin o pasyalan at masasarap na pagkain, kundi dahil sa mga taong handa kang tanggapin bilang kanilang bisita. Till we meet again, Tagaytay! Nagbabalik tayo where it all started. First episode ng Biyahe ni Drew. Now after 3.5 years, ano na ang itsura niya? Iba't ibang klaseng seafood ang ating kakainin. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Mga biyahero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pang may mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click! Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click!